Good afternoon po sa lahat. Good morning sa sanda ko man ang mundo, sa lahat ng mga Krisnatics, mga loyal Krisnatics. Magandang hapon sa inyo. Magandang umaga. Andito na naman po tayo. Magbibigay po tayo ng ating reaction at opinion. Kahit po sabihin natin na medyo laylo tayo ngayon sa pagre-react, pero hindi po natin kayang pigilan. Katulad po kahapon na nakita ko yung video ni Bebe Loves na talagang umiiyak siya. Excuse me. Umiiyak siya sa sobrang stress. Hindi natin alam kung ano yung problema niyang pinagdadaanan, pero sana malampasan niya, kasi hindi na babagay sa kanya, sa bata niya pang edad na yan. Hindi dapat ganyan. Naawa ako sa kanya kahapon nung umiiyak siya. Nahiyak na rin ako. Nararamdaman ko yung lungkot at bigat sa kanyang dibdib. Pero kailangan nating tumayo at sumuporta sa Bebe Loves natin. Hindi natin pwedeng sabayan ang kanyang iyak. Kasi kung sasabayan natin, lalo siya manghihina. Kailangan na ipakita natin na malakas tayo at sumusuporta tayo sa kanya hanggang dulo. Marami siyang iniisip, marami siyang pinoproblema. Ayun na nga, pati nararamdaman tuloy niya na sabi nga niya, di ba, pag tumatayo siya, nahihilo siya. Siguro kulang talaga yung sa dugo. At isa pa, iniisip niya na, di ba, sabi niya na parang ayaw na niya mag-vlog, parang gusto niya na ibigay sa kapatid niya, kahit naudot. Siguro wag naman, kasi masaya tayo na nakikita yung update niya. At saka siguro nag-iisip din siya ng talagang pagkakakitaan, kasi kung hindi talaga siya magbablog, kasi yun yan na nangyahanap buhay niya. Siguro maganda rin may payo ko lang. Total, meron na naman siya magiging puhunan. Yung kanyang sinasahod sa YouTube, siguro pwede rin siyang pandagdag kita niya. Pwede siya magpatayo ng tindahan, halimbawa tindahan ng mga damit sa city. Pwede niya model yun. Kasi maganda naman siya magdala ng damit. Or pwede siya magpatayo ng yung mga katulad ng pinagtrabahuhan niya, yung mga cases ng cellphone, yung mga charger. Kasi marami namang way para pagkapitan. Ang problema lang talaga yung puhunan. Pero dahil nga pamikita naman siya sa kanyang YouTube, pwede niyang gawing puhunan yun. Kung siguro, kung naiinip na siya sa pagbablog, siguro pag nakaipon-ipon siya, pero pwede niyang gawin yon. At kung pwede naman din, habang nagtitinda siya, pwede niya i-vlog yun. Oo, doble kita niya, di ba? Alam ko naman madiskarte si Bebe Loves. Siguro talagang kulang lang siya sa kasi siya talaga, iniisip niya talaga yung nila, yung kanyang pamilya. Kulang lang siguro sa mga nagpapayo sa kanya. Pero maganda yung ginagawa niya ngayon na nag-aalaga ng mga hayop. Kasi pagkakakitaan niya yung katulad ng baboy, pag bumanak ang baboy, kambing, manok, pag napadami niya manok, talagang pagkakakitaan niya rin yan. Pero ang sinasabi ko lang, yung magpatayo siya ng tindahan, damit or mga cases, mga charger,
makakatulong din yun sa kanya sa magiging income niya. Halimbawa may sahod siya, di ba? O halimbawa, gusto niya, kung ayaw niya, pagtinda niya, si Inday Ugdot. Kasi magkatulong naman sila magkapatid. Maraming way para kumita siya. Kung medyo naiinip na siya sa pag-YouTube. Tsaka para maging busy yung isip niya. Nahawa ko sa kanya kasi sa murang edad niya talagang kumbaga sa pinag-iisipan niya kung paano pa naibigay sa kanya magulang, sa kanyang pamilya yung magandang buhay. Talagang nakakahanga siya. At dito nga magbasa tayo ng ibang mga comment dito. Sabi nga dito, kumain ka, wag mong pabayaan ang sarili mo, magpatuloy ka, kaya mo yan. Gagabayan ka ng Diyos. Tiwala lang. Totoo naman po yun. Saka sayang pag binitawan niya ang pagbablog. Sa paano, pray ka lang, Chris, hingi ka ng guidance kay Lord. Oo, talaga wag mo kakalimutan ang nilagi ng guidance kasi siya lang talaga makakatulong sa atin. Bukod sa sarili natin, siya lang talaga ang nakakaalam at makakatulong. Eto pa, isumbong sa tao na nakakaintindi sa'yo. Huwag mong kimkimin. Masakit yan sa dibdib. Totoo po, habang kinikimkim mo, para lalo nagsisikip ang dibdib, di ba? Kailangan niyang may mapagsabihan. Kung hindi man sa atin niya, sa kaibigan niya na pinagkakatiwala. Ito pa, isa pa, love yourself, Chris. Bigyan mo ng time ang sarili mo. Maglibang ka paminsan-minsan, lalo na pag may problema ka. God bless. Opo, sabi nga niya, di ba, gusto daw niya mamasyal na siya lang mag-isa. Gusto niya mapag-iisa. Kasi ganun talaga pag mapag-iisa ka, mamunin mo kasi yung mga gusto mo, yung mga pangarap mo. Nakaka-relate ako sa kanya. Doon ba kasi may isip minsan kung ano talagang gusto mo sa buhay, kung anong gusto mong gawin. Kasi wala ka ba bibig na maririnig. Yung kumaga sa sariling mo lang talaga, sariling solusyon mo. Timbang-timbangin mo kung ano talaga gusto mo. Ganun ako tinitimbang-timbang ko. Ano ba talaga gusto ko? Ganun. Kaya siguro ganun din ang gusto niya mapag-isa lagi. Ang problema lang kay Baby Loves, kailangan niya merong pagkatiwalaan tao na kahit gusto mo ba papag-isa, kailangan mo rin na may mapapagsabihan. Kumbaga sa yung kahit yung sikreto niya talaga na or wala man sikreto. Ibig sabihin, yung kanyang dinaramdam at kanyang iniisip, pwede niyang sabihin yun sa mapapagkatiwalaan ng kaibigan. Or kung hindi man, sigaw niya, halimbawa, na-stress siya, sigaw niya, kung halimbawa galit siya sa tao, sigaw niya kung sino may nagagalitan niya. Or kung may gusto siyang pangarap, sigaw niya rin. Sabihin niya na kung anong gusto niya para malay mo, di ba? Yung ganun kasi pag naisigaw mo, luluwag kasi pakaramdam mo kasi hinasabi mo lahat. Eto pa, ganun talaga yan, Chris, na kasama yan sa buhay natin. Magdasal ka, manalangin para gabayan ka ng Panginoon Diyos. Oo, tama naman po yun. Eto, isa pa, laban lang. Nakikita ko naman po kay Chris na kahit na ganyan na stress siya, talagang lumalaban siya sa buhay. Kahit pa nakikita natin siya na umiiyak, pero nandun pa rin yung paglaban niya sa buhay, paglaban niya sa kahirapan. Sa totoo lang, ang hirap na maging mahirap. Ang hirap kumita ng pera, lalo ngayon sa panahon ngayon, mabuti nga siya at kahit papano, madali ng income niya ngayon kasi sa YouTube niya, yun nga lang,
minsan mawawalan ka ng content, may stress ka kung content mo, or iniisip mo na baka nagsawa ng mga tao sa content mo, ganun kasi pagka, nababasa ko lang yun sa ibang mga vlogger. Pero dito kay Bebe Loves, since bago siya sa social media, talagang naninibago siya. Nararamdaman po ko anong nararamdaman niya. Gusto niyang tulungan ang magulang niya, gusto niya ibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya niya, pero parang sa isip niya, hindi pa niya maibigay lahat. Kulang at kulang pa. Yun ang sa tingin ko na sa mundo dito, kailangan mo talaga magtiyaga, dito hindi mo agad mapupuha ng bigla-bigla. Pero yung YouTube ni Bebe Loves ay talagang malaking bagay sa kanya. Napakalaking tulong nun sa kanya. Sobra. Tapos, ang dami pa nagmamahal sa kanya, yung mga views na lang, ang daming. Talagang sumusuporta sa kanya. Eto pa, laban lang. Huwag papaapekto sa mga stress. Madaling makakuha ng sakit ang stress. Need mo talagang mag-unwind kung yan ang hinihingi ng isip at katawan mo. Opo, totoo yun. Kasi minsan talaga masarap yung mag-isa ka lang. Yung wala kang kasama. Lalo na pag yung talagang yung katulad niya, nararamdaman ni Chris na sobra-sobra na yung stress niya. Ayun, tama yung sinabi ni Madam. Unwind siya, paminsan-minsan. Diba? Huwag muna siya mag-vlog ng mga ilang days, mag-isip-isip, bigyan niya ng time, sarili niya. Ganun lang naman. Eto pa, nararamdaman ko yung paghihirap mo sa buhay. Lakasan mo lang ang loob mo at hilingin mo kay God na bigyan ka ng peace of mind and good health. Totoo po. At saka isa pa, huwag mo pakadibdibin yung mga bashers, hayaan mo sila kasi yung mga bashers na yan talagang ipinanganak yan na may galit sa mundo. Ipinanganak yan na talagang ang ugali nila at isipin nila ay manghusga ng kapwa, kaya huwag kang papekto dyan kasi kung magpapapekto ka dyan, ikaw magiging kawawa. Kaya hanggang sila maging kawawa sa kanilang ginagawa. Kasi siyempre, dut-dut sila ng dut-dut ng pambabas. O diba? Sila lang din nag-aasay anong oras sa pambabas. So ayan mo na lang sila. Eto pa, labanan mo yung stress mo dahil Chris. Pumunta ka sa lugar dyan sa farm mo na walang tao. Sumigaw ka dyan ng malakas. Kausapin mo si God, totoo po. Ganyan din yung sinabi ko. Kasi ganun din ako noon pag nainis nga ako, gusto ko magbasag eh. May ganun akong ugali minsan eh. Kasi pakaramdam ko, pag nabasa ko yung isang parang pakaramdam ko, nai-release ko na yung galit ko. Tsaka yung iyamot ko. Ganun. Pero hindi ko pinapayo kay Bebe Loves sa akin lang. Ganun kasi yung galit ko. Tapos yung malakas na sigaw, isigaw mo ng malakas. Yung alam mong mapapakinggan ng langit. Yung hindi naman sa ganon, joke lang po yun. Yung alam mo na gaganang pakaramdam mo. Basta maging pakatatag ka lang, Bebe Loves. Huwag kang patatalo sa stress. At pagbutihin mo lang yung pagbablog mo at darating ang araw, magiging sikat ka. At marami ring titingala sa'yo. Lahat ng pangarap mo, yun ang muhusga sa'yo. Sabi wala ka mararating. Ipakita mo sa kanila na nagkamali sila sa kanila mga sinasabi. Dahil ang pagkakilala namin sa'yo ay isa kang palaban at mapangarap na tao. At matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Yun ang pagkakilala namin sa'yo kasi talaga nakikita namin sa'yo na nagsisikap ka. Tuloy ang pagbablog. Alam namin, kaya mo yan. Andito lang kami ng mga lola mo, mga nanay mo na susupport sa iyo. At
always nanonood kami ng no skipping ads. At sana lahat ng mga supporters mo, subscribers mo, sana ganun din. Ganun lang po ating ibigay na suporta sa ating Bebe Loves.